beauty queen na guro, pinaslang sa tapat ng bahay. Nakakagulat na trahedya sa Isabela. Isang gabi na dapat tahimik, pero nauwi sa karumal-dumal na krimen. Isang beauty queen, isang guro, isang anak, bigla na lang pinagbabaril sa mismong tapat ng kanilang bahay. Ano nga ba ang nangyari? Sino ang may kagagawan? At higit sa lahat, bakit? Magandang araw mga kachika. Welcome back sa Yansky Chika, kung saan pinag-uusapan natin ang mga balitang gumugulat, nagpapaisip, at minsan, nagpapabigat ng damdamin. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang trahedyang kumitil sa buhay ni Lulette Jane Remilo, na kinilala bilang Miss Philippines Earth 2013 first runner-up. Bukod sa pagiging beauty queen, isa rin siyang guro, isang propesyon na simbolo ng dedikasyon at inspirasyon. Pero sa isang iglap, isang malagim na insidente ang tumapos sa kanyang kwento. Ayon sa ulat, nangyari ang pamamaril sa barangay Cabaritan, San Manuel, Isabela. Gabi ng Biyernes, pauwi na umano si Lulette kasama ang kanyang ama sakay ng SUV. Pagdating sa harap ng kanilang bahay, bumaba ang kanyang ama upang buksan ang gate. Ilang segundo lang, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit. At doon na naganap ang hindi inaasahan. Bumaba ang angkas, lumapit sa sasakyan, at walang habas na pinagbabaril ang biktima. Tinamaan siya sa ulo at tagiliran. Agad isinugod ng kanyang ama ang biktima sa ospital. Ngunit sa kabila ng mabilis na aksyon, idineklara siyang dead on arrival. Sa crime scene, narecover ang ilang basyo ng bala. Patuloy ang investigasyon at backtracking sa CCTV upang matukoy ang mga sospek. Dahil dito, sunod-sunod ang tanong ng publiko. Planned ba ang pag-atake? May personal bang motibo? Random crime lang ba ito? O may mas malalim na dahilan? Sa ngayon, wala pang opisyal na detalye tungkol sa motibo. Pero isang bagay ang malinaw, isang buhay ang nawala, at isang pamilya ang naulila. Sa social media, bumuhos ang pakikiramay at pagkabigla. Marami ang nagsasabing, napakabait daw na guro, hindi makapaniwala, ang lungkot, at bakit siya. Ang ganitong balita ay hindi lang chismis o headline, ito ay paalala ng realidad na kahit sino ay maaaring maging biktima ng karahasan. Habang hinihintay natin ang resulta ng investigasyon, patuloy tayong manalangin para sa hustisya at kapayapaan ng pamilya ng biktima. Mga kachika, ang ganitong insidente ay hindi lang nakakashock, nakakagising din. Sa seguridad, sa kamalayan, at sa kahalagahan ng bawat buhay. Ako si Yansky, at ito ang Yansky Chika. Kung gusto mo ng update sa mga trending at importanteng balita, like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod na chika, ingat lagi mga kachika.